Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Welcome po ang lahat sa ating gawain sa umaga nito. Tayo po lahat ay tumayo at patuloy natin i-prepare ang ating mga sarili sa ating pagpupuri sa Panginoon sa umaga nito. Nagkakala ko ba tayo narito ngayon? Amen. Patuloy natin ng hallelujah. Palapag natin ang ating mga kamay sa Panginoon. In the name of Jesus, we are behind.
patuloy na away ng Panginoon. Yes, Jesus. Fill us with your presence, Lord God. We ask for more of your presence, Lord. And let your beautiful Holy Spirit, Lord God, fall afresh on us this morning. We love to worship you, Jesus. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord. And see your Spirit falling power, your love unfolding His throne. To worship you, my God. Love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, God's power, change my heart. I want to live for you, my God. Your Spirit, power, change my life. Let I live for you, my
continue to worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon sa umaga ito. Kung may mga kabigatan na tayo sa ating mga damdamin, malaya tayong lumapit sa Panginoon. Kung sino man nagnanais ng kagalingan, lumapit tayo sa Kanya sa umaga ito. Sa Kanya natin i-focus ang ating mga isipan. Sa Panginoon natin i-focus ang ating mga buhay this morning. Patuloy natin isip ang kingdom ni Lord as Jesus. Kung sino man niya nakakaranas na parang nalalayo na tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya ngayon. Sabay-sabay natin tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Sabihin natin, into your hands, Lord, I commit again. Praise you, Jesus. To your hands, I commit again with all I am for you, Lord. Hold my world in the palm of your hands, and I am yours. Jesus, I Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Wherever you go, through tears and joy, I trust in you. I believe in all of your grace, your promises forever. Jesus, I believe you. Jesus, I Jesus, I Let's continue to worship. Praise you, Jesus. We worship you, Jesus. I will worship. Pick up your voice. I will worship you. I will worship. I will worship. Oh, I will worship you. I will worship you, Jesus. I will worship. Oh, I
sa iyong kabutihan, Lord, sa aming mga buhay. Tunay na narito kami, Panginoon. Walang ibang dahilan kung bakit kami narito, kundi para sa iyo lamang, Panginoon, pagpatuloy na ikaw purihin, upang patuloy na ikaw ay maparangalan, Panginoon, sapagkat karapat dapat ka lamang ng lahat ng aming papuri at pagsama, Panginoon. Walang ibang Diyos na paglilingkuran, ikaw lamang. Tunay na napakabuti mo sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na tapat, ang Diyos na dakilan, na patuloy na aming paglilingkuran sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isang narito at maging sa nasa kanilang mga tahanan, Lord God. Patuloy kami nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong mga pagpapala sa aming mga buhay. Naway sa umagang ito, Lord God, patuloy na turuan mo kami. Patuloy na i-touch mo ang aming mga puso, Panginoon. At naway sa mga salita mo nga po na aming maririnig, patuloy po itong magsilbing pagpapala sa aming mga buhay. Naway buong puso namin itong matanggap, Lord, at sa umagang ito. Hayaan mo po na patuloy na ikaw lamang aming maparangalan, patuloy na maibig sa umagang ito. Sa lamang nga po, Panginoon, ang lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. So isang mapagpalang umaga po sa bawat isa atin at hayaan natin ngayong umaga at ulit natin maranasan ang presensya ng Panginoon, ang kanyang pagkaligas sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At hayaan din po natin na patuloy natin maranasan ang kanyang pagkilos sa pamamagitan ng Santo Espiritu, no? Na kanyang patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat mananampalataya sa kanyang mga tinawag. Praise God. So ngayon po umaga, patuloy ho natin ihanda ang ating mga sarili. No? Patuloy ho natin pasalamatan ng Panginoon. Salamat sa Diyos at ngayon pong araw na ito ay halos unti-unti ho tayo nakakabalik sa ating pong mga gawain at darating yung panahon ng new normal sa atin. So, praise God. Mag-isa mga prayer din po natin. No? Prayer at kasama na rin yung pag-iingat ho. Mayroong dalawa na lamang na nakakonfine ata sa BRT at yung 8 ay gumaling na. Malapit na maging COVID-free ang Tabaco City. Praise God. Palagpakan natin ang Panginoon. Okay? So, ngayon kung umaga, patuloy ho natin tingnan ang kanyang kadakilaan. No? Tunay nga na tayo nilikha ng Diyos. Tayo kanyang hinalang upang siya'y parangalan, upang siya'y papurihan. So, ngayon kung umaga, ang ating mga sarili ay patuloy ho natin pagkatiwala sa Panginoon. Bilang tao, dumarating yung panahon na tayo ay nagkakaroon tayo ng mga alalahanin sa buhay, mga kabalisahan. Sino ba sa atin ang stress-free na? Okay, so, sino ho ang may mga stress pa rin na pinagdadaanan? Meron pa din. Okay? Pero ngayong umaga, hayaan natin ang salita ng Diyos ay patuloy mong manaliwa at patuloy ho natin makita ang advice ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang Panginoong Jesus ay palagi kung mayroong solusyon sa anumang kinakaharap nating sitwasyon sa buhay. Bawat isa sa atin, tayo po ay mayroong mga kinakaharap. Subalit ang Panginoon ay palaging nariyan at ang kanyang salita upang patuloy tayo paalalahanan sapagkat walang ibang nais ang Panginoon sa atin. Ayon po sa John chapter 10 verse 10 na naparito ho siya upang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasya siya. So ito'y bagamat hindi lamang ito dito sa lupa, no? Sapagkat ang tunay na inihanda ng Panginoon ay ang lugar na kung saan naroon siya ngayon. Kaya nga po, napakaganda ng talata sa Colossians chapter 3, from 1 to 4, na sinabi doon na isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit na kinaroroonan ng inyong Panginoon, no? Na kinaroroonan ni Kristo na ating Panginoon. So tayo ho'y tinubos ng Panginoon, tayo kanyang iniligtas sapagkat tayo ho'y mag-aari kasama ng Panginoong Jesus. So ngayon po umaga, hayaan po natin na patuloy ang paalala ng kanyang salita ay maranasan po natin. Okay? So, tayo ho'y sumandaling umuko at manalangin, tayo lumapit sa Kanya. Aming Diyos na makapangyarihan, matibong naman ang aming mga damdamin, ang aming kalooban, maging ng aming isip. Mga bagay na aming pinagtatago-tago, subalit walang anumang lihim sa iyong harapan.
Dakilang Diyos maging ngayon pong umaga, hindi lamang sa mga kapatid na narito ngayon sa lugar ng Light Church, maging nasa kanilang mga tahanan, naka-online, Lord, na aming kasama ngayon. We pray na patuloy mo silang magmalaing pangunahan at patuloy na abutin mula po sa lugar na ito. At hayaan mo, Panginoon, na ang aming mga puso, ano man ang laman ngayon, aming matutuhan ay pagkatiwala isuko sa iyo. O mayroon mga pagkakasala kami, Panginoon, na nagawa, wala kaming ibang hinihiling, kundi ang iyong habag, biyaya, ang managana sa amin. At ang makita namin, ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na patuloy na dakilang regalo na yung pinagkaloob po sa katauhan. Amang banal, hayaan mo na ngayong umaga, ang iyong salita ang patuloy na magpaalala sa amin, anumang sitwasyon na meron kami ngayon, anumang kalagayan ang aming kinasasandakan ngayon. Lord, tunay nga po na mayroon kang palaging mabuting plano sa lahat ng pagkakataon. Tulungan mo kami na lubos kang pagtiwalaan, asahan at higit sa lahat ang aming pananalig ang mangibabaw. Dakilang Diyos, sinilingin po namin na ang pangungusap ng Espiritu Santo ang siyang pagkalabo sa amin sa ang mga oras na ito, na sa pamamagitan ng iyong salitang mahahayag, ikaw po ang patuloy na mag-abot sa bawat isa. Panariwain mo nga po, Diyos, ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa. Nasa ngayon sa umagang ito, ang kapayapaan ay manatili sa puso ng bawat isa sa aming buhay. Salamat po, Amang Banal, at hinihiling namin na makalangit na pagpapala sa bawat isa na narito at maging sa mga kapatid na nakikibahagi online na ng Diyos. Purihin ka po, Amang Banal, sa iyo lamang papuri ang parangal at pagmamahati. Dito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So ang ating pong talata ay masusumpungan mo natin dito sa Matthew chapter 6. No? Matthew chapter 6 from verse 24 to 34. So halos ang passage po ito ay nag-uumpisa sa chapter 5. So nung mangaral ang Panginoon dito sa mga tao, well, sino ba mga tao ito? Actually, sila ho ay oppressed, no? ng mga religious leader, sapagkat ang dami hong mga pinagagawa sa kanila na hindi naman talaga kailangan. Ngayon, dumating ang Panginoong Jesus, at sa pagdating ng Panginoong Jesus, pinagkalooban sila ngayon ng kaginhawaan, ng kalayaan sa pamamagitan ng katuruan mismo ito ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang dami hong bihag, no? Kumbaga bihag, dahilan po sa kung ano-anong pinagagawa sa kanila na hindi naman po kailangan. Okay? So, at tuloy yung mga tao, patuloy yung kanilang pag-aalala. So, nag-uumpisa sa chapter 5 at nagtatapos sa chapter 7 yung pangangaral ng Panginoong Jesus, yung kanyang mga teaching. So, ngayon, tingnan ho natin from verse 24, ganito po ang sinasabi ng talata. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mapagabag tungkol sa pagkain at inumin na kinakailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nag-aasik, pinag-aani. O kayo nagtitipon sa bangan, gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay nang higi ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sinasabi ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakaririgal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa bukirin na buhay ngayon at kinabukasan iginagat o sakalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o darating.
Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ng pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya nga, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. So, ito ho ang solusyon ng Panginoong Jesus sa labis na pag-aalala ng tao. Siyempre tayo yung nakakaranas ng pag-aalala, pagkabalisa sa buhay. Subalit ang labis-labis na pagkabalisa, pag-aalala, ito ho ay nagpapakita o ito ay tanda na wala yung ating pag-asa sa Panginoon. Wala yung ating pagtitiwala sa Diyos na makagagawa sa lahat ng pagkakataon sa sitwasyon na ating pinagdaraanan. Sa kasalukuyan, meron ho tayong mga sitwasyon, meron tayong kalagayan na kinakaharap. Kanya-kanya ho tayo na kinakaharap sa kasalukuyan. Iba't ibang anyo, iba't ibang bugis, no? Iba't ibang sitwasyon ng kaabalahan o kamalisahan yung dumarating sa atin. At minsan hindi natin alam kung ano yung magaganap bukas at masyado tayong advance. No? Ang sanhi ng kamalisahan ng tao ay ang kanyang kaabalahan sa araw-araw na buhay at maging yung mga bagay na hindi pa dumarating. No? Tandaan mo natin, maging yung mga hindi pa dumarating, ito yung madalas pa rin nating nagiging sanhi ng ating mga kabalisahan. Bakit po? Madalas kasi bilang tao, tayo ho ay advance kung mag-isip na hindi pa naman darating, subalit nauuna ho tayo. Subalit ho ito minsan ay nagdadala sa atin ng labis din na pag-aalala. Mayroong positibong daladala ang pagiging advance ka sa kinabukasan. Subalit kung ito'y magdadala sa atin ng kabigatan at hirap ng kalooban, mas mainam na ipagkatiwala natin sa Panginoon. So, hindi ho natin ahawak ang kinabukasan. Ngayon, dumaranas ho tayo ng mga kabalisang ito. Dumaranas ho tayo ng anxiety. No? Sabi ho ng webmed.com, no? Anxiety be caused by mental condition, a physical condition, the effects of drugs, or a combination of this. So, ito ho'y nararanasan, isang karanasan ng isang tao, no? sa kanyang isipan at maging sa kanyang pisikal, at maaari ito rin ay resulta ng droga or ito'y pinaghalo-halo na. So, common internal factors can cause anxiety. No? Mga bagay na nasa labas, although mayroong internal, pero madalas ito ho ay makikita ho natin kapag kinaharap na natin kasi minsan issue din ho ito sa kung ano yung laman ng ating kalooban. No? Issue din sa kung ano yung laman ng ating kalooban. So yung nasa labas, mga contributing factor minsan. Okay? So ayon ho sa survey noong June 2020 ng website na ito, unang-una, stress at work. Okay? Masyadong pagod sa trabaho. Noong panahon ng pandemic, sino ho bang napagod sa trabaho? Panahon ng ECQ, sino ho bang napagod sa atin sa trabaho? Alas pare-parehas walang trabaho, iniisip ang magkaroon ng trabaho. Noong panahon na may trabaho, masyadong namumroblema. No? Noong panahon na wala ng trabaho, problemado pa rin. Saan ka lulugar? So, mayroong stress at madalas ito po ay unang-unang sinasabi dito, sa survey nito, yung trabaho, yung mawalan ka at meron ka, pare-parehas na nakakaranas ang sinumang tao. And then, stress from school. Actually, yung mga student ngayon, no, yung nasa college ngayon, yung nasa senior high, papasok po kayo sa isang panibagong normal na pag-aaral. At medyo mahirap po yung ganun na sitwasyon, yung ganun kalagayan. Na halos inong araw, yung ilan no, yung ilan talagang nagkukopyahan, ngayon wala hong kopyahan. No? So, sapagkat maaari isang puna yung gamit ng isa. No? So, kumbaga, masyadong mahirap yung adjustment sa time po natin ngayon. So, yung mga practical, hindi na magawa sapagkat more on online. Okay? Stress in personal relationships such as marriage.
Akala nila kapag pumasok ka na sa pagpapamilya, okay, maganda na yung buhay, maayos na ang lahat, wala ka nang iisip yung problema pa. Subalit kapag pumasok ka sa marriage, actually nag-uumpisa ang panibagong mga problema dahil mayroong adjustment sa panahon ng marriage. So mayroong stress. Okay? And then, ito pa ho, tiyak na maaaring, lahat tayo talaga nakakaranas ito. Financial stress. Diba? Yung taong walang pera, minsan, labis yung pag-aalala. No? Paano siya magkakaroon? Yung mga taong labis-labis na naman, na mga problema. Paano ito gagastusin? So, wala hong patutunguhan. Stress from global occurrences or political issues. Pag nagbukas ka ho ng television, ako halos hindi na nakakapanood ng mga balita. And then umaasa lang ako sa kung ano yung news, no? Na makikita ko sa Facebook, sapagkat accessible naman po. Halos makikita mo yung Dilawan versus DDS. Pero napakahalaga sa atin bilang mga mananampalataya. Sinasabi ko ito, hindi ko tayong Dilawan o hindi tayong DDS. Pag gusto tayo nananalangin para sa ating gobyerno, maging sa ating Pangulo, na ingatan ng Panginoon, at pagkalaga siya ng wisdom and knowledge, so hindi ko tayo nakikipag-debate na ganito, ganyan yung dapat. Hayaan natin sila. No? Kasi dagdag ho itong stress sa atin. Stress from an emotional trauma such as death of loved ones. So, kapag ka namatayan, nawala, may umalis. No? So, nakakaranas po tayo. So, ito ay natural na nakaranasan ng mga tao. Ito'y natural na dumarating sa ating buhay. Subalit po, ngayong umaga tandaan natin, ang Panginoong Jesus ay mayroon pong solusyon sa kabalisahang dumarating sa ating buhay. Inamin mo natin kanina, no, na tayo ay dumaranas ng kabalisahan. Subalit tingnan mo natin ang pananaw ng Panginoong Jesus at ang kanyang solusyon sa pagkabalisang ito na dumarating. So, unang-una, as a follower of Christ, we must not worry because we are valuable in God's sight. Yung salitahong valuable, no? Mahalaga. Kung mapapansin mo natin yung talatang binanggit ng Panginoong Yesus, sabi niya sa 26, mas na ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghasik, di nag-aani, o kayo nagtitipon sa bangan. Gayon man pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Pansinin mo natin yung illustration na ginamit ni Jesus. Kaharap niya yung crowd. Kaharap niya yung mga tao. Ang tanong, sila ba yung mga born-again Christian? Hindi. Sila yung mga Israelita na kanilang religious group ang kanilang religion ay Judaism. And that time ho, nasa panahon ng transition patungo sa Christianity. Kasi dumating na yung Messiah na kumbaga dumating na yung tagapagligtas para maging handog sa kasalanan ng daigdig, kasalanan ng sakatauhan. So nasa transition pa lang. So dumating si Jesus upang palayain ng mga tao laban sa oppression ng mga religious leader. Na ang dami nilang mga pinagagawang batas, subalit hindi naman kinakailangan. So tuloy, labis na nahihirapan yung mga tao. So ngayon po, nagturo ang Panginoong Jesus ng mga praktikal na bagay. Subalit malalim at nais na paunawa ni Jesus ang tunay na halaga ng tao. No? Ang halaga ng tao, ang halaga mo ngayon, hindi batay sa kung ano ang natapos mo sa buhay. Yung halaga mo ngayon, hindi ito nakabatay sa kung ano mang meron kang laman sa wallet mo. Kundi yung halaga mo ay mayroong kinalaman sa ginawa ni Kristo doon sa krus sa Kalbaryo. Sapagkat ikaw ay pinahalagahan ng Diyos at ngayon, nahayag ito sa krus ng Kalbaryo nang ang kanyang anak ay namatay para sa iyo at para sa akin. Upang tayo'y matubos sa tiyak na kamatayan. Yun yung halaga na meron tayo. Dumating ngayon yung tagapagpalaya. Dumating ngayon yung tagapagligtas. At naging handog doon sa krus ng Kalbaryo. So yung halaga ng bawat isa sa atin ay mayroong kinalaman doon sa krus. Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Ipinakita ng Panginoong Jesus yung halaga ng mga ibon. No? Ilan ba sa atin, ng mga maliit pa talaga, yung mga ibon ay pinagkakatuwaan, tinitira doon. Minsan mo, mayroong nag-trap dito sa loob. No? So, hinuli ko. Okay? Pero hindi na ako bata para paglaruan pa yung ibon. Okay, pinalaya ko. No?
napakaganda makitang malayo sila. So, masyadong stress yung ibon, no? Masyadong takot na takot at baka kung anong gawin sa kanya, no? Baka naisip ng ibon, panahon pa naman ng pandemic ngayon, walang ibang makita yung tao, no? Na maaaring iluto. Subalit po, mapapansin ho natin, ginawang illustration ito ni Jesus, no? Ginawang illustration ito ni Jesus. Sabi niya, tingnan mo yung mga ibon. Hindi man lang sila nagtatanim, hindi man lang sila umaani. Pero anong ginagawa ng Diyos? Pinakakain sila, inaalagaan sila ng Panginoon. So, ano kaya ang iniisip ng mga ibon, no? Kung makikita mo, lipad lang ho sila ng lipad, no? So, yung routine nila sa araw-araw, ganun lang, wala akong stress. Wala akong nababalisa sa kanila. So, ginamit ni Jesus na illustration, ito, nang sabihin niya, hindi sila nag-aasik, di nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayon man, pinakakain sila. Sino nagbibigay ng pagkain? Sabi diyan, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. No? So, makikita ho natin na nandoon yung concern ng Diyos. Nandoon yung kanyang pagpapahalaga dito sa mga bagay na ito na hindi kanyang nilikha, na hindi naman ayon sa kanyang wangis. No? Hindi ayon sa kanyang larawan at kanyang wangis. No? Subalit pinahahalagahan ng Diyos. Sabay na sinabi ni Jesus, no? Ibinaling ni Jesus sa mga tao, sabi niya, hindi ba higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Higit kayong mahalaga kaysa sa ibon. So, mga kabataan, mga kapatid, no? Tandaan mo natin na yung halaga mo ay hindi na mabatay sa kung anumang meron ka ngayon. Pag gusto yung halaga mo, ay nakabatay ito sa kung anong ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil kanyang ipinaranas sa atin ang kanyang pagliligtas, ang katubusan sa buhay natin. Dapat natin ma-realize ang katotohanan ito na concern ang Diyos sa bawat isa sa atin. Meron na ba sa atin na nakita na ibon na nagtanim? Wala pa ho, di ba? Ang ginawa ho ng ibon, kumbaga, minsan makita mayroong tumubo na isang puno ng bayabas. Bakit kayo ito napunta dito? Wala namang kumakain ng bayabas dito. No? Eh, nagdumi lang yung ibon dyan. Yung kanyang kinain na bayabas, pagkatapos yung tumubo pa rin, kanyang idinumi. Pagkatapos ito, tumubo. No? Kaya nagkaroon ng puno ng bayabas. So, kung mapapansin ho natin, hindi naman sila nagtatanim. Yun lang talaga yung routine ho nila. No? Subalit ang sabi ng Word of God, no? Sila ho ay pinakakain ng inyong amang nasa langit. Bakit po ba tayo madalas na nababalisa? Kasi yung laman ng ating puso, laman ng ating isipan, yung mga bagay-bagay na pinagkakabalahan natin sa araw-araw. Mga due date na hindi na natin maabot, yung mga bagay na hindi na natin magawa pa, no? So, nagdadala ito sa atin minsan ng hirap ng kalooban. Nagdadala madala sa atin ng mga alalahanin ay ang mga bagay na gusto natin, subalit hindi naman kailangan umahalaga. Kapag hindi na pangyari, ayun, papasok ko ang kamalisahan sa buhay natin. Kapag hindi na pangyari yung isang bagay na gusto mo, yung pangarap mo, yung nais mo pangyari, papasok yung kamalisahan. So doon tayo madalas nagkakaroon ng kahirapan sa ating mga kalooban. Subalit tandaan ho natin, may mga bagay, minsan yun yung pinahahalagahan natin. Pero para sa Panginoon, yung pinahahalagahan natin, hindi yun yung mahalaga. Para sa Panginoon, tayo mismo yung mahalaga sa kanyang harapan. Na hindi niya kayang iwan, hindi niya kayang pabayaan kung bakit niya pinagkaloob pa sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na siyang ipinako sa krus upang maging handog para sa ating buhay. So, ngayon po, wala po tayong ibang maaaring gawin. Papaghariin si Jesucristo sa ating mga buhay. Sapagkat yun yung halaga na meron ka at meron ako. Okay? Ang Panginoon na nasa iyo at nasa akin. Nagkaroon ka ng halaga dahil kay Kristo. Diba? So, minsan kung mayroong illustration, patungkol sa pizza. No?
Minsan itinanong ng pastor na ito, alin ba mas mahalaga dito? Yung karton o yung pizza? Sabi niya, nagkaroon ng halaga, nagkaroon ng value ang karton na ito, no? Yung talagang may value dito, hindi naman yung karton. Yung karton pang-cover ng husya. Ang talagang mahalaga doon yung pizza, no? Sa akin po bilang mga mananampalataya, walang ibang mahalaga dito kundi sa Hesus Kristo. Nagkaroon tayo ng halaga dahil kay Kristo na tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So makita ko natin ang tunay na halaga, ang tunay na value natin sa harapan ng Diyos, hindi yung mga bagay na meron tayo. Pagkus ang Panginoong Hesus Kristo na nasa atin at ngayon tayo ay pinahalagahan ng Panginoon nung ang kanyang anak ay namatay sa krus, naging handog para sa kasalanan ng sangkatauhan. So pangalawa, as a follower of Christ, we must not worry because God cares for us. No? Nandiyan ang pagkalinga ng Diyos. Sabi nito sa verse 30, kung ang mga damo sa bukirin na buhay ngayon at kinabukasan iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos. Kayo pa kaya? Kayo liit ng inyong pananalig. Alsinin mo natin ang talatang ito. Sapagkat yung verse na ito, mayroong kinalaman mula po sa verse 28. Sabi niya dyan sa verse 28, bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagali humahabi man. Ngunit, ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng damit niya. Katapos kanyang idinugtong kung ang mga damo sa bukirin na buhay ngayon, no, kinabukas ay iginagatong sa kalan at dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kayo liit ng inyong pananalig. Mapapansin natin yung salita dito, kayo pa kaya? No? Mapapansin natin, no, na minsan, may mga halaman, actually ngayon sa panahon natin, di ba? Yung galyang, di ba? Halos hindi ko pinapansin. No? Hindi ko siya pinapansin. Iba pa ho, halos magkaparehas na siguro ng galyang. No? Pero yung ilan nagsasabi, galyang ho yun. Hindi ko pinapansin. Walang kwento, walang pakinabang. Minsan inaalis ho. No? Doon sa mga lugar na parang may tubig, no? Na mga lugar na mabababa, no? Na parang lugar na parang palayan. So, hindi mo pinapansin ng araw, pero ngayon biglang lumabas, nasa ilan ho yung halaga? 30 to 50,000. So, kung mapapansin ho natin, mga bagay na parang walang kwenta, subalit mahalaga. No? Or, mga bagay na parang walang kwenta sa atin noon, pero ngayon parang mahalaga sa atin. Alam niyo mga kapatid, no? Kung itong mga bagay na ito ay nandoon na pinahahalagahan ng Diyos, no? Mga damo, or kung tingnan ho natin, binanggit ng salita ng Diyos na kung ang mga damo, yung salitahong damo, para sa atin wala akong itong mga kwenta. Diba? Pero may mga panahon, noon ho, diba? Yung mga damo to, sabi, yung Bicolores, bagangan, diba? Halos walang kwenta. Nung madiscovery ho nila, gamot pala. No? Halos nagkaubusan ho sa tabi ng kalsada. So, mga bagay na parang walang pakinabang sa tingin ho natin, pero pinahahalagahan ng Diyos. At pagkatapos idinugtong niya yung talata, sabi niya, kayo pa kaya? Ang dami ho natin pinahahalaga sa ating sarili, pero tandaan ho natin, nandiyan palagi ang pagkalinga ng Panginoon. Ipinakita ni Lord sa verse 28, na may mga kaganapan na dapat mapangyari sa takdang panahon. Tulad ng pagsibol ng bulaklak, na wala man lang na inilagay na anuman upang ito'y mamulaklak. Subalit kusa itong namumukadkad. Sapagkat mayroong Diyos na nangangalaga. Maalala ko sa panahon ng ACQ. No? So wala ko tayong magawa, kundi ang magdilig ng halaman. Napansin ko yung mga halaman, may halaman mo dito sa ibaba, na halos palagi nadidilig. E di dumating yung panahon, bigla ho natuyo at namatay. Napansin ko rin yung isang halaman sa itaas na hindi na ho napapansin, hindi na ho nadidilig, uminit umaraw na dun ho siya. Biglang namulaklak at sumibol hanggang ngayon ho, buhay na buhay. Okay? Bakit ho? Mayroong Diyos na nangangalaga.
Akala lang natin, minsan, tayo yung nangangalaga, tayo yung nag-aayos, kaya nagiging maganda. Hindi ho. Mayroon pa rin Diyos na nagbibigay buhay para masustain yung kalakasan, masustain yung kagandahan, yung buhay na kanya pinagkakaloob. So, alalahanin mo natin, no, na kung makikita lamang natin na mayroong Diyos na nangangalaga, mababawasan yung mga alalahan, labis na pag-aalala natin sa buhay. Okay? Ang sabi ng Panginoon, kay liit ng inyong pananalig. Dumarating talaga yung kabalisahan kapag kayong ating pag-asa sa Diyos ay nawawala. Kapag kayong ating pag-asa ay naililipat sa kung saan-saan. Yung tiwala ay nasa ating sarili na kaya natin gawin yung bagay na ito. Pagkatapos hindi na mangyari, nagkaroon tayo ng frustration ngayon. Ito, darating palagi yung pagkabalisa sa buhay. Tandaan po natin, no? Tandaan po natin ang katotohanan ito. Na nandiyan ang Diyos at palagi palagi nandiyan yung kanyang pagkalinga sa atin. Itinakda ng Diyos ang lahat ng kaganapan at nandoon ang kanyang pagkalinga. Ang mga pangyayari sa buhay ay sadyang darating. Subalit huwag ho nating labis na ikabahala dahil ang Diyos na meron tayo ang siyang nangangalaga at kumakalinga. Hawak ng Panginoon yung bukas. Hawak ng Panginoon kung ano mangyayari. No? May mga bagay na hindi na natin maabot. No? Hindi na natin maabot, hindi na natin kayang gawin. Hindi ho tayo may hawak doon, kundi ang Diyos. Ano man ang nasa kasalukuyan ngayon, ito yung ating dapat nakaharapin, ito yung dapat natin ayusin. Sapagkat yun lang inilagay ng Panginoon sa atin, mas mainam natin gawin, pagtiwalaan at asahan ang Diyos. No? Doon sa mga bagay na hindi na natin kaya pa, madalas na dapat nating ilagay sa kamay ng Diyos na siyang makapag-iingat sa buhay ng tao. Pangatlo, as a follower of Christ, we must not worry. Instead, prioritize God's kingdom. No? Our priority is God's kingdom. Ano kung ibig sabihin ito? Sabi ni Jesus, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Mapapansin mo natin yung mga talatang binasa natin. Unang binanggit ni Lord, yung mga bagay na pinagkakabalahan ng tao. Mga bagay na nagiging sanhi ng pagkabalisa ng tao. Inisa-isa ng Panginoon, no? Binanggit ng Panginoong Jesus. Okay? Na yun yung nagiging dahilan ng pagkabalisa ng tao. Subalit, hindi nakita ng tao yung talagang pinakamahalaga. No? Hindi nakikita ng tao yung pinakamahalaga na dapat na ipaprioritize sa kanyang buhay upang siya makalaya sa anumang gapos ng pagkabalisa. Alam ni Lord ang dapat nating gawin at kanyang nais nating ipamuhay. Madalas na ang inuuna ng tao ay ang kanyang mga pangangailangan at madalas na ito'y nakapaglalayo sa Diyos. Ito yung madalas natin ginagawa sa araw-araw. At malamang may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin magawa yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang tingin ho natin palagi, ito yung makapagsusustain sa atin ng buhay. Makapagsusustain ng kalakasan. So mas inuuna natin yung tingin natin na mahalaga para sa atin. Subalit ito ay pinakita ni Jesus kung ano yung pinakamahalaga na dapat na priority ng bawat tagasunod ni Kristo. Nang sabihin niyan, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Diba? Yung English, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung all things? No? Ano yung all things? Yung mga bagay na kinahuhumalingan ng tao, yung mga bagay na pinagkakabalahan ng tao, ito'y idadagdag ng Panginoon. Hindi mo ito kinakailangang habulin. Okay? Hindi mo kinakailangang habulin yung mga bagay na pinagkakabalahan ng tao sa daigdig. Pagkus kinakailangan mong unahin yung Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay. Sapagkat kapag ginawa natin ito, makikita mo, magiging smooth na lang
yung mga mangyayari sa buhay mo, magiging maayos, makikita mo kung paano ipoprovide ng Panginoon yung mga pangangailangan mo natin. Anumang material na pangangailangan, ito'y lumilipas lamang at nawawala. Subalit kailanman ang Diyos ay hindi nawawala, na siyang pinagmumula ng lahat ng bagay, maging ng buhay natin. No? Madalas nawawala ng buhay ang tao sa kanyang ipinaglalaban sa daigdig na ito. Alala ko isang kwento patungkol sa Yamashita Treasure. Ang daming nagbuwis ng buhay. Okay? Ngayon, merong isang sumusubok na hanapin sa kanyang bundok yung kayamanan. Sabi ng isa, maaari daw natin makuha yun. Sabi ng mga matatanda, subalit kinakailangan mo nang ialay yung may-ari. No? Sabi ng may-ari, sige, subukan nyo. Tingnan natin kung sino mauuna. Bakit to? Sa paghahangad ng tao sa daigdig na ito na magkaroon. Tandaan po natin, no? Lumilipas lamang at nawawala o mawawala ang mga bagay sa daigdig na pinagkakabalaan natin sa kasalukuyan. Subalit kailanman hindi nawawala ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay maging ng buhay natin. Darating ang panahon, tayo ihaharap sa Kanya. Yung verse 24 ay merong kinalaman dito po sa talatang ito ng 33. Sabi ng 24, verse 24, walang makapaglilingkod na nagsabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin naman ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Anong kinalaman ng verse 34 sa 33? Ipinakita ni Jesus na unahin muna natin, pagsubikapan natin, na tayo pagharian ng Panginoon. Na isakatuparan mo natin sa ating buhay na si Jesus yung priority ng buhay natin. Okay? Unahin natin kung anong nais ng Panginoon para sa ating buhay. Samantalang ipinakita naman po dito, na sabi niya, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Hindi talaga natin maaari pagsabayin yung gusto natin na magkaroon ng mga bagay-bagay at pagsabayin si Lord. Madalas kapag pinagsabay mo ang Panginoon at ang kayamanan, mangyayari na ang Diyos parang anting-anting lang sa kung anong mang meron ka. Anong ibig ko sabihin na madalas parang magiging anting-anting lang? Mapapansin niyo mga establishment, no? Na mayroon sila mga pampaswerte ho dyan. Ginagamit lang ang Diyos para sa kanila. No? Ginagamit lang nila ang Diyos para sa kanilang sariling paghahangad ng sariling ikayayaman ho nila. Naunahin nila yung kanilang sariling gusto. Hindi yung ano ang nais ng Panginoon na dapat na siyang mapangyari sa kanilang buhay. Halos ang dami sa panahon ngayon. Dahil po ang totoo, hindi natin maaaring pagsabayin ang unahin ng kaharian ng Diyos at pagsabayin maging ang kayamanan ng daigdig na ito. So kung uunahin natin ang Panginoon, unahin natin si Lord. No? Kung ang mga bagay na pang-personal sa ating buhay, pang-personal lang sa ating buhay, mag-focus ka lang dyan. Subalit ikaw rin yung daranas ng hirap ng kalooban pagdating ng panahon sapagkat sarili mong plano lamang iyan. Subalit kapag ang plano ng Panginoon ang mapangyari, makikita mo na ito may isasaayos sapagkat ang plano ng Diyos ay patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi lamang sa mga bagay dito sa lupa. Napakahalaga na ang buong katapatan na pagsunod at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ng isang mananampalataya, ng isang taga-sunod ni Kristo. No? Napakahalaga ng buong katapatan, no? Na pagsunod at pagpapasakop sa kanyang kalooban. Pakinggan mo natin ang katotohanan ito. No? Pakinggan mo natin. Ang daming humahabol sa pagpapala. No? Ang daming taong humahabol sa pagpapala, maging ang church na pasok ko, na puro pagpapala yung pinag-uusapan. Ang daming humahabol sa pagpapala, madalas yung mga humahabol napapagod sa mga pagpapala, sa mga pangarap, mga sariling pangarap sa buhay. Madalas yung humahabol sa pagpapala, napapaaway
Bakit po? Kasi maaari nakita mong hadlang sa iyong patutunguhan. So maaaring mapaaway ka. At madaming humahabol sa pagpapala na napapahiwalay sa Diyos. Ito yung pinakamahirap. Mahiwalay ka sa Panginoon. At mawalay ka rin sa ibang tao. Maging mga mahal mo sa buhay, maaaring mahiwalay ka. Dahil ang naging focus mo yung habulin ng pagpapala. Subalit ang sino mang lumalapit, no? Subalit ang sino mang lumalapit sa habag at awa ng biyaya ng Diyos ay nagkakaroon ng kasapatan sa buhay dahil kasama niya ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Okay? Kasama ho natin ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Ang daming mga pagkakataon sa buhay natin, maaaring karanasan na ho natin. Ang patuloy nating habulin yung mga blessing, habulin yung mga bagay, mga pangarap natin sa buhay. Madalas pagod, madalas mapaaway, madalas mahiwalay, na wala namang naaabot. Habol ka lang ng habol. No? Subalit ang lumapit ka sa Panginoon, alam mo na siya yung pinagbumula ng lahat ng bagay. Huwag mong ipagpilitan ng anumang hindi kalooban ng Diyos sa buhay mo. Dahil sa huli, ikaw din ang masasaktan, mahihirapan sa parusang dulot at tiyak ang pagsisisi. Unahin mo ang kalooban ng Diyos. Unahin mong ilagay sa sentro si Hesus Kristo sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, at kanyang aayusin mga bagay na hindi mo kaya. Ang apat, as a follower of Christ, we must not worry because today's trouble is enough. Ano man ang meron ka sa kasalukuyan na pinagdadaanan, yun ho, isapat na. No? Madalas ho tayo mag-isip ng mga bagay, kinabukasan sa susunod na taon, ang tanong, buhay ka pa ba sa susunod na taon? Ang tanong, parehas na ba yung sitwasyon na yung taon? Maaaring iba na yung mangyayari sa susunod na taon. Maaaring bukas si tribulation na. Maaaring sa susunod na taon, dumating ng Panginoon. Maaaring sa susunod na taon, mabago yung takbo ng buhay mo. At lahat ng pinagplanuhan mo na wala, masyado kang nag-alala. Minsan, daming mga nagpaplano pagkakahaba-habang panahon, biglang wala naman pala, di ba? Minsan, nagpaplano ng mga outing. Talaga pinaghandaan, nakapag-contribute na, lahat-lahat na. Biglang sa isang iglap, dumating yung bagyo, hindi natuloy. Ang dami mga pagkakataon na nangyayari sa atin. At madalas nagdala rin sa atin ang hirap ng kalooban. Tandaan ho natin, ang bukas, hindi ho natin hawak. Ito ay nasa kami ng Diyos. Huwag natin kunin ang anumang nasa kanyang kamay. Sapagkat hindi mo yung lugar, hindi mo yung pagmamay-ari. Yun ay itinakda ng Diyos na dapat na maganap. At huwag kang masyado mag-alala sa araw ng bukas. Sapagkat mayroong Diyos, mayroong pong Panginoon na may hawak ng kinabukasan. Kinabukasan ng bawat isa sa atin. Sabi niya, huwag mong ikabahala, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Kung ano na ngayon, ang meron ka, lumapit ka sa Panginoon, magkatiwala mo sa Kanya. Ano mang kinakaharap mo sa kasalukuyan, huwag ka na mag-advance. Kasi mahirap. No? Ang daming mga kalkulasyon, subalit hindi naman na pangyayari. Malaking halimbawa na lang ang taong 2020. Diba? Maraming mga pastor, maging mga manghuhula, sabi nila 2020, perfect vision. Inihalin tulad nila yung taong 2020 sa mata. Kung sa mata ho ito, ayos, perfect, yung vision. Pero taon ho yung pinag-uusapan, hawak ng Diyos maging ang 2020. Walang sino mang makapag-predict sa atin sa kung ano magiging kaganapan. Ang daming mga manghuhula, ano mangyayari? Sabi niya sa manghuhula, mayroong mamamatay. Itiyak naman talaga mayroong mamamatay. Diba? Hawak ng Panginoon yung kinabukasan. Huwag mong gaano alalahanin. Bagkus pagtiwalaan mo ang Panginoon kasi ang problema mo sa atin,
yung pag-asa. No? Yung pag-asa natin, inilalagay natin sa sariling lakas ho natin. Hindi ho natin minsan nakikita na ang Diyos ang may hawak na kinabukasan. At minsan gusto pa rin maging sa prayer natin minsan na pangyayari na gusto ho natin na ang Diyos ang sumunod sa kung anong gusto ho natin na mapangyari. Hindi ganyan ang Diyos. No? Sino sa inyo nakapanood na ng Aladdin? Ang pangit, di ba? Ang palabas ng pelikula. So, yung Aladdin meron ng genie. Di ba? So, yung genie, anong ginagawa ng genie? Ang sabi ng genie, your wish is my command. Hindi ganyan ang Diyos. No? Hindi ganun ang Panginoon. Nasasabihin sa inyo ni Lord, your wish is my command. Itinawag ba natin Lord si Jesus kung gusto natin pasunurin sa ating gusto? Hindi ho. Si Lord ang dapat na masunod. Ang gusto niya ang dapat na mapangyari. Ang plano niya ang perfect at hindi ang atin. Kaya kung meron tayong dapat gawin, unawain ang plano ng Diyos, pagtiwalaan siya, panaligan mo siya. Hindi niya ipahihintulot ang anumang pangyayari sa kasalukuyan o ang mangyayari bukas na kinatatakutan natin sapagkat ito po'y hawak niya. No? Yung kinatatakutan natin, maaaring hindi niya ipangyari sapagkat ito'y kontrol ng Panginoon. Subalit hindi natin kontrol. Kaya ilagay ho natin sa Panginoon sapagkat alam niya. So sa ganung paraan, anumang kabalisahan maiiwasan. No? Anumang kabalisahan sa kinabukasan maiiwasan mo natin sapagkat hawak ni Lord ang ating kinabukasan. Hawak ni Lord ang darating na bukas. So kung anumang meron ka ngayon, ito yung ayusin mo. Ito yung kaharapin mo. No? Anumang meron ka sa kasalukuyan, minsan hindi lang yung sa kasalukuyan. Hindi lang yung kinabukasan yung iniisip natin. May mga panahon sa buhay ng tao, yung nakaraan, tapos sa kanyang buhay. No? Sabi nga ng mga kabataan, hindi makamove on. Ito'y dagdag na pahirap pa rin sa ating puso. Dagdag parusa pa rin sa ating kalooban. Subalit kung matututuhan natin na pagtiwalaan, matutuhan natin na asahan ng Panginoon, alam natin na hawak niya ang lahat, makikita mo ang himala at kapangyarihan ng Diyos. Tayo ang dapat na bumailalim, sumunod, pasakop sa kanyang kalooban. Sa ganung paraan, anumang pagkabalisa, ito'y maiiwasan. Sapagkat mayroon tayong Diyos na pinananalingan. Ngayon po, makita natin ang apat na katuruan ng Panginoon. Ang apat na solusyon na ito. Una, ikaw ay mahalaga. At ang halaga mo ay wala sa kung ano bang meron ka ngayon. Ang halaga mo ay merong kinalaman sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung sa buhay natin hindi pa siya naghahari, hilingin natin, pagtiwalaan natin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, pagsisihan natin yung ating mga pagkakasala, at italaga natin ang ating buhay sa Kanya, at sumunod sa Kanyang kalooban. Pangalawa, makita natin na ang Diyos ay Diyos na mapagkalinga. Sa sino mang lumalapit sa Kanya, kailanman hindi niya ipagtatabuyan. Kung matutuho tayo magpakumbaba, madalas ang kalaban natin dito, yung pride. Pagka natutuho tayo magpakumbaba, tayo ilalapit sa Panginoon at mararanasan natin ang Kanyang pagkalinga. Ano mang kahirapan meron ka ngayon, ano mang sitwasyon ang ating kinakaharap, sa kasalukuyan, matuto lamang tayo magpakumbaba sa Panginoon at mararanasan natin na ang Diyos na ito ay mapagkalinga. Ipinakita rin ng Panginoon na kung mayroon tayong dapat unahin, hindi ang mga bagay na pinagkakaabalahan ng mga tao sa daigdig. Mga bagay na hinahamon ng tao sa daigdig, subalit mawawala sapagkat pansamantala lamang. Kung may dapat na priority at isang mananampalataya, walang iba, kundi yung pagharian siya ng Panginoon. At ang promise ni Lord, at ang lahat ng ito ay Kanyang idaragdag sa atin. Lahat na kailangan natin, Kanyang idaragdag. Okay? Minsan, lagos-lagos pa yung pinagkakalob ng Panginoon sa atin. Kapag kainuna natin ang Panginoon. Pang-apat at panghuli, ipinakita ng Panginoon kung ang dapat natin gawin sa kasalukuyang sitwasyon na meron tayo. Kaharapin lang kung anong nandiyan.
yung para sa araw ng bukas, hawak yun ng Panginoon. Ipaubaya sa Panginoon. Kung dumating bukas at nandoon pa rin, alam mo na mayroong Diyos na patuloy na gagawa at kikilos. So, ano ang dapat mong ikabahala ngayon? Mayroong Diyos. Mayroong Panginoon na mayroong na ating pinananaligan at inaasahan. Kaya umaga, patuloy mo natin i-redirect ang ating mga puso sa harapan ng Diyos. Patuloy mo natin hilingin sa Kanya na isaayos niya yung mga plano natin sa buhay. At anumang kamalisahan, ito'y pagkatiwala natin sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Alam natin ngayong umaga na ang Panginoon ay patuloy po nangungusap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Maaari meron sa atin na dumaranas ng labis na hirap ng kalooban. Hirap ng kalooban sapagkat hindi natin alam kung anong gagawin natin. Subalit ngayong umaga, tiyak na ang Diyos ay mayroong katugunan sa iyong kalooban na dapat mong panghawakan. At huwag kang aalis sa lugar na ito na hindi mo na ipagkakatiwala sa Panginoon na dapat mong ipagkatiwala sa Kanya. Bagay na dapat mong ilapit sa Panginoon. Huwag mo hayaan na lalabas ka pa rin sa lugar na ito. Napasan pa rin ng dating bigat ng kalooban. Hirap na yung dinaranas. Sapagkat ang Panginoon ay mapagkalinga. Pinahalagahan niya tayo. Nais niya mapangyari ang Kanyang kalooban sa buhay natin. At maging sa mga kapatid natin, nasa kanilang mga tahanan ngayong umaga, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ano mang kabalisahan, meron tayo. Mayroong tugon ang Panginoon. Mayroong solusyon ng Panginoon. At napakalinaw ng Kanyang salita ngayong umaga. Ay, bawat isa sa atin ay manalangin, lumapit sa Panginoon, hilingin natin kay Lord. Hilingin natin sa Panginoon na ang Kanyang paghahari sa buhay natin ay patuloy na mapangyari. Subalit ngayong umaga, wala pa tayong personal na relationship kay Jesus. Hilingin natin sa Panginoon na siya maghari sa buhay natin. Pagtiwalaan natin na siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Inihandog ang Kanyang buhay dahil na sa ating mga kasalanan. Upang hindi na tayo mabuhay sa ating sarili, kundi siya lang mabuhay sa atin. Kasama ng pagsisisi sa anumang kasalanan ng ating nagawa. Subalit ngayong umaga, kung mayroon tayong personal na relationship sa Kanya, lumapit tayo. May mga bagay tayong dapat ihingin ng tawad, ihingin natin ng tawad, at hilingin natin kay Lord. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, muli mo mong i-redirect ang iyong plano sa aking buhay. Na ito ho'y mapangyari. Patuloy tayo manalangin. Panginoon, ang iyong habag, ang iyong awa ay patuloy mong nangingibabaw sa bawat isa sa amin. Lumalapit po kami, Panginoon. Kung nagkaroon ba kami ng pagkukulang o pagkakasala man, Panginoon, dahilan ito'y minsan dumarating na, Panginoon, sa amin yung mga alalahanin. Dumarating yung mga kabalisahan. At maaaring hindi na namin napapansin yung aming mga nagagawa na wala na yung pagtitiwala at pag-asa sa iyo sapagkat nasa panahon kami minsan ng kalakasan at umaasa sa sariling lakas. Nagilang Diyos, patawad po. Muli mong ayusin ang iyong plano sa aming buhay na matutuhan namin muling lumakad ng buong kababaang loob sa nais mo, sa kalooban mo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na makita namin ang iyong pagkilos, ang iyong himala. Ang mabanal, tunay nga po, na hinihiling namin ang iyong pagkalinga sa sino mang dumaranas ngayon ng labis na kabalisahan. Hinihiling nga po namin ngayong umaga, O Diyos, na ipakita mo sa amin na kami yung pinahalagahan
dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tulungan mo kayong matutuhan namin na unahin ang iyong kaharian. Unahin ka sa lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon. Dahil ang totoo nga po, Diyos, na mapapagod lamang kami na habulin ang anumang bagay sa daigdig na ito na walang maaabot. Maliban na kami lumapit sa iyo, magpakumbaba at ilagay ka sa sentro ng buhay namin. Na mangyari ang iyong nais at iyong idaragdag, Panginoon, ang anumang kakailangan namin sa buhay. Amang Banal, kayo din po, tulungan mo kami na anumang kasalukuyang pinagdaraanan namin, malampasan namin, sapagkat mayroong Panginoon na mananagumpay. Mayroong Panginoon na mayroong hawak ng kasalukuyang sitwasyon at mayroong hawak pa rin kinabukasan. Sapagkat ikaw ang Diyos na nananatili noong ngayon at magpakailanman. Tulungan mo kami na lubos kang pagtiwalaan. At mula sa araw na ito, Panginoon, amin pong itinatalaga ang aming mga buhay sa iyo. Hayaan mo na ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang patuloy na mahayag sa buhay namin. I pray na pagpalain ang buhay ng bawat isa, mga kapatid ko namin kasama ngayon sa kanilang tahanan, maging sa mga kapatid ko namin ngayong umaga na narito ngayon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumilos. Kalooban mo ang siyang patuloy na mangyari. Salamat po, Ama. Sa iyo lamang po ang papuri, ang parangal at pagwalhati. Ito pong ating dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tayo po pasamantalang mga po. So, pagpatuloy po tayo na i-meditate natin ang Word of God na ating pong napakinggan at paulit natin na magsilbing kalakasan sa ating buhay sa bawat araw. Kailanman hindi nagpapabaya ang Diyos at ang Diyos ho ay nananatili noon ngayon at magpakailanman. Patuloy ho natin siyang maaasahan. Patuloy tayo pasakop sa Kanya. Ngayon po para sa ating mga announcement, no? Ang ating pong service, on-site service ay tuloy-tuloy pa rin po. At yun nga po, kanina po bago tayo magsisimula, sabi ko, 2 na lang na COVID patient ang nasa BRT at yung 8 lumabas na. Okay? So hindi na ho nadagdagan yung 3 ba na namatay. So, salamat po sa Panginoon dahil tunay na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng sitwasyon. So, loobin ng Panginoon, makabalik po tayo ng normal sa pagpasok ng bagong taon. Okay? So, ngayon, paunti-unti lamang yung ating mga gagawin. Ngayon, tayo po ay, okay, next Sunday, kung hindi ko kayo makakadalo, mag-message lang po sa akin through text or messenger. No? So, kung makakadalo naman ho, message pa rin po kayo at maintain mo natin yung ating mga upuan. Kapag hindi ko tayo makadalo isang message, yung upuan mo natin, iba ko yung uupo dyan, at pagkatapos sa susunod, schedule ulit po tayo. Okay? Para malaman mo natin. So, ngayon po, sa ating pong anniversary, no? Ito po ay nananapit na, so wala ho tayong contribution. No? Sapagkat wala rin hong handaan sa loob ng church muna. So medyo mahirap na po sapagkat online maaaring mayroong magsilbi sa atin, makakuha ng picture at maging batayan po ito na tayo nag-ipon na dito, mayroon tayong celebration dito. No? So hindi maiwasan yung ating pong social distancing. So, yung mga protocol dapat natin gawin. So ngayon gagawin lamang po natin sa 3rd Sunday ng October, ang gagawin po natin ay after the service, sa bahay na lang po, mag-ipon-ipon at kung anong maaaring ihanda ninyo bilang pasasalamat sa Panginoon sa loob ng 37 years ng Light Church Tabaco. At ang Light Church Tabaco ay magpapatuloy sa Vision 1,000 by 2025. Mga kapatid, 2020 pa na ngayon. Okay? So, ilang taon pa yung papasok? 5 years pa, no? Naaabutin ho natin ang 1,000 by 2020. Okay? So, ipag-pray ho natin na maraming harvest sa Panginoon at kung hindi na umabot ang 2025 sapagkat dumating na siya, salamat sa Panginoon. Doon tayo magkikita-kita at matinding celebration ang mangyayari. So, balik po, ipagpapatuloy natin ang pangitay na ito, no? So, ang ating pong team this year, okay, sino mo nakakaalam ng team this year?
pursuing, no? Not your destiny, but God's will. Bakit po? Kasi naudlot yung ating, kung sa panahon ng pandemic, naudlot yung ating pong pangitain. Okay? Although yung ilan patuloy sa evangelism, pero ngayon po ipagpapatuloy natin maging training ng mga bagong manggagawa ng church, no? Sa School of Workers, maging campus missionary, pero hindi na ho tayo gagawa ng magkakaroon ng mga campus organization kasi parang nauubos yung panahon natin sa paglalagay ng campus organization kaysa sa yung pinaka-purpose ho natin. So underground yung gagawin natin, mga campus missionary. So ipag-pray ho natin ang araw na yun ng training na gagawin ho natin. Okay? So kinakailangan natin magpatuloy at ipagpatuloy ang gawain na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Okay? Ano man ho ang mangyari, sa Panginoon lamang po tayo maglilingkod. And as for me and my house, we will serve the Lord. So pursuing God's will. So yun ho yung ating gagawin at wala hong iba. Hindi yung ating sarili, kundi yung kalooban ng Panginoon. So, yun po, no, yung ating mga announcement at patuloy ho natin pasalamatan ang Panginoon sa gumagandang kalagayan ng ating pong kalagayan ng ating pong paligid, no? So patuloy pa rin tayong maging maingat at sundin pa rin ang protocol habang hindi pa ito lubusang nawawala. Pero at least tayo may natuturuan na. Magdala ng alcohol, magdala ng face mask, salamat sa Panginoon. Okay? So, patuloy pa rin ang gawain sa susunod. So, yung mga kabaguhan na kasama namin ngayong umaga, welcome kayo sa Life Church Tabaco. At nawa, hindi kayo maging paumpisa ng inyong pananampalataya sa Panginoon bagus magpatuloy pang makilala nyo si Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas ng inyong buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at ating pong ipanalangin ang ating magkaloob sa Panginoon at bagyan mo sa linggo ito. Papurihan natin ang Panginoon. Let's sing the song. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Yes, Lord. Blessed be the name of the Lord. Salamat po Diyos sa pagpapalang aming natanggap ngayong umaga. Salamat sa iyong salita na patuloy ho sa amin nagpapaalala, nagtutuwid at nagtuturo. Salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa na yung idinako sa lugar na ito. Maging sa bawat isa na nasa kanyang mga tahanan na hindi yung nakarating sa lugar na ito. We pray na pagpapala mong patuloy pong dumaloy sa buong isang linggo na darating na ito ng ilang Diyos. Ilayo mo Diyos ang bawat isa sa anumang mga gawa ng kaaway, anumang mga manlubhang karamdaman, anumang mga aksidente. In the name of Jesus, Pagkas Lord, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, ang iyong pangunguna, patuloy mo nga pong iparanas sa bawat isa. Dalangin ko, Diyos, na ang pagpapala makalangit, ang iyong pangunguna, at ang iyong pagsundo sa pangangailangan ng bawat isa, ay patuloy nilang maranasan. Amang Banal, maraming salamat po sa pagpapalang tinanggap namin mula sa iyong salita. Hayaan mo na ang pagkakaisa, pag-ibig, kapayapaan, at bunga ng Santo Espiritu ay manatili sa atin. Loobin ng Panginoon na sa susunod na gawain, muli kami magkasama-sama sa lugar na ito na mayroong kapayapaan at kagalakan na mula sa iyo, na mayroong kang ginawa sa buhay ng bawat isa. Dalangin din po namin ang sino may karamdaman na ang kagalingan na mula sa iyo ang siyang dumaloy sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Amang Banal. Tunay na kami nagtitiwala at umaasa na ang lahat ay nasa ilalim ng iyong kontrol at patuloy ka namin pagtitiwalaan ang aming buhay. Gayon po, Diyos, ang aming mga kaloob, patuloy po namin tinatalaga sa iyo. Bless mo nga po ito at hayaan mo, Diyos, na patuloy na magamit sa ikalalamak ng iyong gawain. Maging sa pangangailangan ng iglesia ito.
Hayaan mo Diyos na pagpapala ay dumaloy sa buhay ng bawat isa. Salamat po Ama, sa iyo naman po ang pinakamataas na parangal, papuri at pagluwalhati. Ang lahat ng ito'y aming pong idinudulog sa pangalan ni Jesus tayo Panginoon. Amen and amen. Praise God. So purihin po ang Panginoon at patuloy po ng kanyang pagpapala ay dumaloy sa buhay ng bawat isa. God bless po.